Hindi inakala ng asawa na kapag siya ay bumalik mula sa kanyang pag-ibigan kasama ang kanyang puting liwanag ng buwan, makakatanggap siya ng diborsyong sulat na aking isinulat. Ngayon, siya ay nagmamadaling pumasok sa silid upang hanapin ang ulat ng diborsyo sa loob ng aparador ng mga aklat, ngunit nang buksan niya ang aparador na naglalaman ng ulat. Natuklasan niya ito ay walang laman, sa sandaling iyon ay nagulat siya at nanlaki ang mga mata. Noong nakaraang buhay, sa araw na natanggap ni Liu Ruyan ang medalya, sa harap ng buong bansa, taimtim niyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa kanyang kasamang militar na doktor na si Jiboda. Kung wala si Jiboda, matagal na akong namatay sa bagyo sa dagat, siya ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Hinamak niya ako bilang tunay na asawa, ngunit dahil sa maraming taon ng pag-aalaga sa kanyang mga magulang at pagpapalaki ng anak, ako ay nagkasakit dahil sa pagod. Naiwan na lamang ang huling hininga sa kama, hindi ko inakala na magtatrabaho ng husto sa loob ng 20 taon. Hindi man lang ako karapat-dapat sa kanyang pasasalamat, at ang sinabi ng anak na babae ay naging huling dayami na pumunit sa aking likod. Tatay, tingnan mo kung gaano bagay sina Tito G at nanay, umalis ka na upang bigyan ng puwang si Tito G. Ako ay nagalit at namatay sa sobrang pagsisisi, pagmulat ng aking mga mata. Bumalik ako sa bisperas ng pag-alis ni Liu Ruyan upang bantayan ang baybayin sa buhay na ito. Hindi na ako magiging walang pangalan na nagbabantay sa likuran, hahabulin ko ang aking pangarap sa asul na langit. Ngayon, sa opisina ng pagpili ng mga piloto ng Air Force ng Timog Kanlurang Rehiyon. Ang pinuno ay may seryosong mukha na tumingin sa akin, kasamang Long, una sa lahat, binabati kita sa pagpasa sa pagsusulit. Matagumpay kang napili bilang piloto ng Air Force ng ating bansa, ngunit ang pagiging piloto ng Air Force ay hindi isang larong pambata. Kahit na napili ka, kailangan mong sumailalim sa mahaba at mahirap na pagsasanay, sigurado ka ba na naisip mo na ito? Nauunawaan ko ang pag-aalinlangan ng pinuno. Ang aking mga mata ay kumikislap ng matatag na liwanag, pinuno. Ang aking ama ay isa sa mga unang piloto ng manlalaban ng ating bansa noong siya ay nabubuhay. Hindi ko bibigin ang tiwala, hindi ako susuko sa kalagitnaan. Nahikayat ang pinuno. Tumango siya ng may paghanga, magaling, kasamang Long. Siya nga pala, pumapayag ba si Ruyan? Ang aking mukha ay nagdilim. Naglabas ako ng mapait na ngiti, malamang na gusto niya akong umalis dahil sa nakaraang buhay. Si Liu Ruyan ay nagbigay ng nag-iisang pwesto para sa kasamang militar kay Jiboda at sa sumunod na 20 taon. 2 beses lamang siyang bumalik, una ay noong pumanaw na ang anak na babae. Ang ikalawa ay noong siya ay ginawaran ng August 1st Medal. Akala ko, upang si Liu Ruyan ay mapanatag sa pagbabantay sa baybayin, ako ay nag-iisang sumuporta sa buong sambahayan sa loob ng 20 taon, napagod at nagkasakit sa kama. Kahit papaano, babanggitin ni Liu Ruyan ang aking pangalan sa seremonya ng pagkilala, ngunit hindi ko inaasahan. Si Liu Ruyan ay puno ng pagmamahal kay Jiboda, ganap na kinalimutan ang aking sakripisyo, kahit na ako ay naging tatay at nanay. Ang anak na babae na aking pinalaki ng mag-isa ay naramdaman din na mas bagay sina Liu Ruyan at Jiboda. Inisip na ako ay sumasakop ng pwesto, sa sandaling iyon ay nalaman ko kung gaano katawa-tawa ang aking buhay. Para sa pamilyang ito, isinuko ko ang aking pangarap sa langit at nagtrabaho ng husto, ang kapalit ay ang pagtalikod ng aking asawa at pag-ayaw ng anak na babae. Mabuti na lang. May pagkakataon akong magsimula muli, sa buhay na ito ay magiging agila na lumilipad sa asul na langit. Mabuhay ng may kaganapan, pagkatapos isumite ang aplikasyon, sumakay ako sa bisikleta patungo sa compound. Sa kanto, nabangga ko ang 3 taong papalapit, sina Liu Ruyan at Jiboda ay masayang nag-uusap. Habang hawak ang kamay ng anak na si Yueyue ay nagdadaldal ng kung ano, ngumiti si Jiboda at hinagod ang kanyang ulo. Si Liu Ruyan ay may banayad na ekspresyon habang tinitingnan ang dalawa, may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata, silang tatlo. Parang masayang pamilya ng tatlo, nang makita ako ni Liu Ruyan, agad na dumilim ang kanyang mukha. Saan ka nagpunta? Paano mo naiwan si Yueyue na mag-isa sa klinika para magpahi? 6 na taong gulang pa lamang siya. Si Yueyue, na kanina ay masayang nakikipag-usap kay Jiboda, ay biglang tumigil at mabilis na umiwas ng tingin at suminghal. Kinuyom ko ang aking mga daliri, pinigilan ang pait sa aking puso, ayaw ako ni Yueyue na samahan siya. Sabi niya, gusto niya si Dr. G ang magbantay sa kanya. Noong nakaraang buhay, bago umalis si Jiboda kasama si Liu Ruyan, mahal na ni Yueyue siya. Akala ko ay mabait si Jiboda sa mga bata, kaya gusto ni Yueyue na kasama siya, ngunit hindi ko inaasahan. Ang gusto ni Yueyue ay maging tatay niya si Jiboda, sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang umiyak upang ako ay umalis.
Pagkalipas ng 15 araw, matutupad na ang kanyang nais nang marinig ito. Hindi lamang hindi lumambot ang mukha ni Liu Ruyan, kundi lalo itong kumunot. Pabiro lang ang sinasabi ng bata, dahil sa galit, dapat mo ba itong seryosohin? Tiningnan ko ang kamay ni Yueyue na mahigpit na hawak si Jiboda. Ang kanyang musmos na mukha ay puno ng pag-ingat sa akin bilang tatay. Parang natatakot na sa susunod na segundo ay kunin ko siya mula kay Jiboda. Noong nakaraang buhay, hindi ko talaga pinansin ang pagdepende ni Yueyue kay Jiboda sa kanyang mga salita. Inakala ko na kahit anuman ang sabihin ni Yueyue, sa kanyang puso, ako bilang tatay ang pinakamahalaga. Ngayon alam ko na sa mundo ng mga bata, walang salitang hindi totoo ang sinasabi, lahat ng sinasabi niya ay totoo. Lumuhod si Jiboda, pinisil ang mukha ni Yueyue, nagkunwaring seryoso. Yueyue, huwag kang magalit kay tatay, napakahirap ng pag-aalaga ni tatay sayo. Napanguso si Yueyue ng may hinanakit, puno ng pag-aatubili ang tono, hindi naman ako nagbibiro. Nakikita ang mga matang puno ng luha ng anak. Kumulot ang noo ni Liu Ruyan, may pagkadismaya sa kanyang mga mata habang tinitingnan ako, anong klase kang ama? Napakalaki ng pagkabigo mo, dapat mong ituon ang pansin sa anak mo. Agad na sumang-ayon si Yueyue. Tama si nanay, wala kang pakialam kay itay. Narinig ko ang magkatulad na mga salita ng mag-ina. Hindi totoo ang sinasabi ko, may pagtawa sa aking labi na may pag-uyam. Mula nang isilang si Yueyue. Si Liu Ruyan ay laging abala sa misyon, ako lang ang mag-isa na nag-alaga sa bata, lahat ng detalye ng buhay ni Yueyue. Noong nagkasakit si Yueyue, ako ang nagbantay sa kanyang tabi buong gabi, noong kaarawan. Ako mismo ang gumawa ng cake, noong pihikan siya sa pagkain at kulang sa sustansya, ako ang nag-imbento ng paraan. Para gawing bagong putahe ang mga pagkain na hindi niya gusto, na nagpapakita ng lahat. Malaki ang oras at pagsisikap na ibinigay ko kay Yueyue. Ngunit sa huli, si Jiboda naman ang humila sa manggas ko. May pagkakasala sa kanyang mukha, Ruyan, kasalanan ko ito. Huwag kang makipag-away kay Aoshan. Biglang nawala ang galit sa mukha ni Liu Ruyan. Inalo ni Liu Ruyan si Jiboda, wala kang kinalaman, tumulong ka sa pag-aalaga kay Yueyue. Dapat kitang pasalamatan. Sumugod din si Yueyue sa mga bisig ni Jiboda, Tito Jiboda. Totoo ang lahat ng sinabi ko, sinabi ng guro na hindi dapat magsinungaling ang mga bata. Hindi ako nagsisinungaling, kasalanan ng tatay ko, ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Nagdilim ang mukha ni Liu Ruyan at tumingin sa akin, pagkatapos ay tumalikod at pumunta sa kabilang direksyon, Jiboda. Sasamahan ka naming umuwi ni Yueyue. Masayang hinawakan ni Yueyue ang kamay ng dalawa, tara na. Nakatayo ako sa lugar, nakatingin sa masayang likuran ng tatlo, ang puso ko ay puno ng pait. Ito ang asawa at anak na pinaglaanan ko ng buong buhay ko sa nakaraang buhay. Dahil ayaw nila sa akin. Sa pagkakataong ito, bibitaw na ako. Dahan-dahang lumayo ang tatlo. Sumakay din ako sa bisikleta, pumunta sa opisina ng kasal, magandang araw, kasama. Gusto kong mag-apply para sa diborsyo. Bihira ang diborsyo sa panahong ito, paulit-ulit na kinumpirma ng empleyado. Nakikita ang matatag kong titig, saka ibinigay ang aplikasyon ng diborsyo kapag pumirma ang mag-asawa. Maaaring iproseso ang diborsyo. Maingat ko itong inilagay at bumalik sa compound. Wala pa si Liu Ruyan at anak, pumasok ako sa kusina at nagluto para sa sarili ko, tahimik na kumain. Nang matapos akong kumain at naghuhugas ng pinggan, saka umuwi ang mag-ina. Tiningnan ni Liu Ruyan ang walang laman na mesa. Nagtanong ng hindi namamalayan, bakit hindi ka nagluto para sa atin? Tiningnan ko ang bilog na tiyan ni Yueyue. Mahinahon kong sumagot, hindi ba't kumain na kayo sa bahay ni Jiboda? Pihikan sa pagkain sina Yueyue at Liu Ruyan. Kahit may mag-imbita sa kanila sa labas, hindi sila kumakain ng marami. Pinagtagalan ko at maraming sangkap ang ginamit. Para malaman ang paborito nilang lasa. Kaya kahit gaano sila kagabi umuwi, lagi akong nagluluto para sa tatlo. Ngunit ngayon, sa bahay ni Jiboda, wala na ang kanilang pagiging pihikan. Dahil siya ang nasa puso ng mag-ina, natural na masarap kumain kasama siya. Nanigas ang mukha ni Liu Ruyan, umubo ng bahagya at nagpaliwanag, hindi namin kayang tanggihan. Ang imbitasyon ni Dr. Jai, nanatili siya. Pinatpat ni Yueyue ang kanyang bilog na tiyan, naghilamos ako at humiga sa kama. Nang hahantong na ako sa antok, niyakap ako sa mainit na bisig, may gusto akong pag-usapan sayo. Ang boses ni Liu Ruyan na mababa ay agad akong nagising, bago pa ako makapagsalita. Patuloy ang babae, sa susunod na buwan, magbabantay ako sa katimugang dagat, isa lang ang pwesto para sa pamilya ng militar. Gusto kong isama si Jiboda. Tungkol kay Yueyue, bata pa siya. Hindi na kailangan ng pwesto, isasama ko rin siya. Alagaan mo muna ang mga magulang ko sa compound. Kapag nakatatag na ako sa katimugang dagat, susunduin kita. Nalungkot ako, halos hindi ko napigilan. Mas parang utos kaysa pag-uusap. Sa nakaraang buhay.
Ganon din ang sinabi ni Liruyan. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit ibibigay ang pwesto kay Jiboda. Kahit ako ang asawa niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Liruyan na sa isang liblib na isla. Walang doktor doon, ang mga sundalo ay madalas na naghihirap sa sakit, kaya gusto niyang isama si Jiboda. Matapos ang matinding pag-isip, pumayag ako, pero ang tanging hiling ko ay iwan si Yuyu. Mahirap ang pamumuhay sa isla, abala si Liruyan sa pagbabantay, nag-aalala ako na hindi niya maalagaan si Yuyu. Nakita ni Liruyan na hindi ako kumikibo, kaya siya sumuko, nangako bago umalis. Nababalik para sunduin ako at ang mga magulang. Ngunit ang paghihintay na yon ay tumagal ng isang buhay. Sa huli, kahit si Buwan ay sinisi ako dahil magkasama sila ng kanyang ina. Sinisi ang aking pag-iral, tumatayo sa posisyon ni Jiboda. Sa pag-isip ngayon, kulang ng doktor ang isla, maaaring mag-apply sa mas mataas na opisyal. Bakit kailangan pa si Liruyan? Gamit ang kwota ng pamilya ng militar upang isama si Jiboda. Ito ay dahil lamang ayaw niyang mahiwalay kay Jiboda. Balak din niyang isama si Buwan. Ang masayang buhay ng isang pamilyang may tatlo, tulad ng dati kong pagkakataon, ako'y mangmang at hindi nakakita ng malinaw. Parang may malaking bato na bumara sa aking dibdib, pinipiga ako hanggang sa hindi ako makahinga. Kakalagay ko pa lang sa pagkakayakap ni Liruyan. Lumayo ako sa kanya ng kaunti at pabulong na sumagot, sige. Nagtaka si Liruyan. Hindi inaasahan na sasang-ayon ako ng ganoon kadali. Ang kanyang tingin sa akin ay biglang naging komplikado. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumambot ang kanyang boses at nagpaliwanag. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Sa oras na yon, tayong tatlo ng pamilya. Magkakasama sa isla. Nagkunwari akong hindi narinig at pinikit ang aking mga mata upang matulog. Kinaumagahan, pagkagising ko, si Liruyan ay nasa silid-aklatan na nagtatrabaho. Pagkatapos kong kumain ng almusal, noong mag-ulat, sinadyang pansamantalang itala. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay sumagot. Ang diborsyo ay nangangahulugang magkahiwalay na buhay ng dalawang tao. Nagliwanag ang mga mata ni Buwan. Sabik na nagsalita, kung gayon, mabilis kang makipaghiwalay kay Mommy. Ang walang malay na tinig ng bata. Parang isang matalas na espada na tumusok sa aking puso, inalis ang lahat ng aking lakas. Lumalabas na ganito na katagal nang may ideya si Buwan. Na ako at si Liruyan ay magdiborsyo. Matagal bago ko nabawi ang aking tinig. Tumingin kay Buwan at nahihirapang nagsalita, Buwan, kung maghihiwalay kami ng iyong ina. Sino ang pipiliin mong kasama sa buhay? Walang pag-aatubiling sumagot si Buwan, syempre si Mommy. At gusto ko ring isama si Tio Jiboda na manirahan kasama natin. Ang pag-asa at excitement sa mga mata ni Buwan ay sumakit sa aking paningin. Hindi ko namalayan na namumula ang aking mga mata. Ito ang aking anak na pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas at pinalaki sa loob ng 6 na taon. Ang pagiging ama ko ay talagang, tulad ng sinabi ni Liruyan. Isang ganap na pagkabigo. Umikot ang mga mata ni Buwan at inagaw ang ulat ng aplikasyon ng diborsyo mula sa aking kamay. Ito ba, kapag pinirmahan ni Mommy, magdidiborsyo na kayo? Parang may bulsa ng bulak na bumara sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita, kaya bahagya akong tumango. Sumigaw si Buwan sa tuwa. Tumakbo papunta sa silid-aklatan gamit ang kanyang maliliit na binti. Dadalhin ko ito ngayon kay Mommy para pirmahan. Pilit akong umiti ng mapait. Gaano ba kadesperado ang aking anak na iwan ako? Isang katok sa pinto ang nagbalik sa aking mga iniisip. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Sa aking pagtataka, si Jiboda ito. Napansin ni Jiboda ang aking namumulang mga mata at nag-aalalang tanong. Ichan, ikaw ba ito? Nag-alinlangan siya. Medyo nag-aatubiling nagtanong, sinabi ba sa iyo ni Ruyan na ibibigay ko ang kwota ng pamilya ng militar? Hindi ka ba masaya? Ichan, napilitan si Ruyan. Kailangan ng isla ng isang doktor. Ayaw mo ring magkasakit si Ruyan, di ba? Kahit na ang bibig ni Jiboda ay umaaliw sa akin. Ngunit ang isang nakatagong tingin sa kanyang mga mata ay naglantad ng kanyang tunay na intensyon. Malinaw na ipinagmamalaki niya ang kanyang kahalagahan kay Liruyan, sabay na ipinahihiwatig na ako, bilang asawa, ay walang silbi kay Liruyan. Subalit, matagal ko nang napagpasyahan na hindi sasama sa militar kasama si Liruyan. Wala na akong pakialam sa kota na ito. Nang marinig ni Liruyan at Buwan ang boses ni Jiboda, mabilis silang lumabas mula sa silid-aklatan. Sumugod si Buwan sa mga bisig ni Jiboda at niyakap siya ng mahigpit. Nakangiti rin si Liruyan habang pinagmamasdan silang dalawa. Buwan, talagang gusto ka ng batang ito. Umiti si Jiboda at hinagod ang ulo ni Buwan. Gusto ko rin si Buwan. Sa pagtingin sa mainit na eksenang ito, kumurap ako at pinilit na pigilan ang basa sa aking mga mata. Naghahanda ng lumabas. Pupunta ako sa department store para bumili ng ilang bagay. Bago ako umalis, kailangan kong bumili ng ilan. Mga gamit sa pang-araw-araw na magagamit ko na sa ngayon. Ngunit bago pa ako makaalis, hinawakan ako ni Jiboda na nakangiti.
Etienne, nagkataon na pupunta rin ako ngayon para bumili ng mga bagay para kina Liuruyan at Buwan. Walang tindahan ng mga gamit sa isla, kaya kailangang maghanda ng maaga. Sabay na tayo. Makatutulong ka rin sa pagpili. Bago ako tumanggi, itinulak ako palabas ng pinto. Napilitan akong sumama sa kanilang tatlo sa department store. Pagdating doon, hawak ni Jiboda ang kamay ni Buwan. Nagsimulang pumili ng mga bagay ng may kahusayan. Si Liuruyan ay mahigpit na sumusunod sa kanilang dalawa, hindi lumalayo. Parang isang mabuting ina at asawa na laging nagbabantay sa kanyang asawa at anak. Inalis ko ang aking tingin at pumunta sa kabilang direksyon upang simulan ang pagpili ng mga bagay na kailangan ko. Nang dumaan ako sa isang newsstand, naakit ang aking atensyon sa isang patalastas sa pagre-recruit ng piloto sa isang pahayagan. Hindi ko namalayan na kinuha ko ang pahayagan at tiningnan ang mga salitang, pagbabantay sa asul na langit, huwag sayangin ang kabataan. Sa 8 malalaking karakter, isang pag-asa ang bumulwak sa aking puso. Mabuti na lang, sa buhay na ito ay napili ako. Sa wakas ay magagawa kong punan ang pagkukulang ng nakaraang buhay. Ano ang gagawin mo sa patalastas sa pagre-recruit ng piloto? Maaari bang sumali ka? Mula sa likuran ko ay narinig ko ang mahinang boses ni Liuyan, hindi ako nakareact at automatikong tumango. Nanlamig ang mukha ni Liuyan at tinitigan ako ng matagal bago bumuntong hininga, wala ka bang itatanong sa akin? Paano kanila mapipili? Pinapayuhan kitang huwag nang mag-aksaya ng oras, manatili ka na lang sa compound at hintayin akong bumalik para sunduin ka. Bahagya ring suminghal si Yueyu at bumulong sa tabi, si Itay araw-araw ay naglalaba at nagluluto lang. Walang kakayahan, tiyak na hindi siya magiging piloto. Mas mabuti pa si Uncle Jiboda. Labis akong nalungkot. Bagamat nagkakilala kami ni Liuyan sa pamamagitan ng matchmaking, sinabi ko na sa kanya bago kami ikasal. Ang aking ama ay isa sa mga unang Air Force pilot ng bansa. Dahil sa impluwensya niya, sinanay na akong maging piloto mula pagkabata. Ang aking katawan ay higit na malakas kaysa sa karaniwang tao. 5 taon na ang nakalipas. Sumali ako sa isang seleksyon ng Air Force at hindi inaasahang napili. Ngunit noong panahong iyon, 1 taong gulang pa lamang si Yueyu. Hindi ko talaga sila kayang iwanan, kaya binitawan ko ang pagkakataong iyon. Ang bagay na ito ay sinabi ko rin sa mag-ina, ngunit wala sa kanila ang nakaalala. Nagmamalasakit ba talaga sila sa akin? Gusto ko sanang sabihin sa kanila na matagumpay akong napili. Pero natatakot ako na kapag nalaman ni Liuyan, hindi niya ako papayagang umalis. Sa huli ay pinigilan ko ang aking udyok. Daan lang naman ako, pero tila may hindi tama si Liuyan. Dati ay sa mga gawaing bahay lang ako nakatuon, kailan pa ako naging interesado sa balita tungkol sa militar. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, naputol ang kanyang iniisip dahil sa tawag ni Jiboda. Si Yueyu naman ay masiglang hinawakan ang kamay nito at tumakbo papunta sa direksyon ni Jiboda. Umiti ako ng may pait. Kapag umalis na ako, malalaman ng mag-ina na hindi ako isang lalaking naglalaba at nagluluto lang. Paglabas namin mula sa department store, sinunod-sunod naming inihatid si Jiboda pauwi, gaya ng dati. Wala akong magawa kundi sumama sa kanila dala ang mga pinamili. Pagdating namin sa bahay, sobrang pagod na ako kaya maaga akong nahiga. Sa kalaliman ng gabi, nagising ako dahil sa isang nakakatusok na iyak. Galing ito sa kapitbahay naming si Atelin. At ng kanyang asawang si Kuya Zhao na nag-aaway, gusto mo kaming iwan ng mag-ina dito, at ikaw naman ay lalayo ng mag-isa. Walang paraan, talagang hindi ako pumapayag, wala akong ganoong balak. Nag-aalala lang ako na hindi ninyo kakayanin ang hirap doon. Kung mananatili kayo rito, maaari kayong mamuhay ng komportable. Bakit mo binabaluktot ang aking sinabi? Wala akong pakialam. Talagang hindi ako papayag na umalis ka ng mag-isa. Kung aalis ka, sasama ako at ang anak natin. Kung hindi, manatili ka rin dito at huwag kang aalis. Sa tabi ko ay may maririnig na kaluskos ng pag-ikot. Nagising din si Liuyan dahil sa ingay. Patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa sa kapitbahay. Bahagyang natawa si Liuyan, may mag-asawa bang magkakahiwalay ng lugar? Kung magkahiwalay, matatawag pa ba silang mag-asawa? Mali ang ginagawa ni Kuya Zhao. Biglang nanakit ang aking dibdib. Alam pala ni Liuyan sa simula pa lang na hindi dapat magkahiwalay ang mag-asawa. Ngunit sa nakaraang buhay, pinili pa rin niyang umalis kasama si Jiboda at iniwan akong mag-isa kasama ang anak sa compound. Ibig bang sabihin ito? Nasa kanyang puso, si Jiboda ang kanyang asawa at ako, si Long Aoshan, ay isa lamang tagapag-alaga ng bata at tagapaglingkod sa mga magulang. Sa pag-isip nito, hindi ko na mapigilan ang aking luha. Namamaos kong tanong, at ikaw naman? Liuyan, bakit mo ako iniwan sa compound? Mag-asawa rin tayo. Ano ang pagkakaiba ng iyong ginawa sa ginawa ni Kuya Zhao? O, sa iyong paningin, hindi ba ako ang iyong asawa?
Ang tanong na ito ay nakaipon sa aking puso sa loob ng 2 buhay, at sa wakas ay naisigaw ko na. Ngunit si Liuyan ay sumagot lamang ng may lamig sa kanyang boses. Sinabi ko na babalikan kita. Akala ko naiintindihan mo ang aking ginawa. Hindi ko inaasahan na magiging makitid ang iyong pag-isip. Iminulat ko ang aking bibig. Gusto kong sabihin na sa nakaraang buhay, ganoon din ang sinabi niya, ngunit hindi niya tinupad ang pangako. Sa halip, kasama niya si Jiboda sa halos buong buhay. Ngunit sino ang maniniwala sa mga salitang iyon? At saka, pagkatapos ng nakaraang buhay, dapat ay nakita ko na ang katotohanang hindi talaga ako mahal ni Liuyan. Pumikit ako. Hindi na ako nagsalita. Buong gabi ay magkatabi kaming nagtulog ngunit magkaiba ang iniisip. Kinaumagahan. Pagkagising ko, si Liuyan ay umalis na dahil may trabaho sa hukbo. Matapos kumain si Yuyu ng almusal, kinuha ko ang kanyang bag at naghanda na ihatid siya sa paaralan. Maya-maya pa, may inabot sa akin si Yuyu na papel mula sa kanyang bag. Kinuha ko ito at binuksan. Natagpuan ko ang isang ulat ng kahilingan para sa diborsyo. Sa pinakailalim ng ulat, nakasulat ng magarbong sulat. Liuyan, 3 malalaking karakter. Nagmamalaking itinaas ni Yuyu ang kanyang ulo. Pinapirma ko na kay Mommy, kaya maaari na kayong magdiborsyo. Ang pirmadong ulat ng kahilingan para sa diborsyo ay siyang inaasam-asam ko mula noong ako ay muling isinilang. Ngunit siya pa rin ang babaeng minahal ko sa buong buhay ko. Ngayon, habang tinitingnan ko ang matapang at matibay na lagda sa ulat, parang isang kutsilyo ang tumusok sa aking dibdib. Matagal ko itong tiningnan bago maingat na inilagay ang ulat ng diborsyo. Nang may pagod sa aking boses, sinabi ko, maghahanap ako ng oras para iproseso ang diborsyo. Masayang sumigaw si Yuyu. Tumatalon-talon siyang naglakad pasulong. Nang malapit na siya sa pintuan ng paaralan, bigla siyang tumigil. Tatay, kaya ko nang pumasok mag-isa sa paaralan. Umuwi ka na lang po. Hindi naman kalayuan ang paaralan at hindi ako tumanggi. Nang makitang papasok na siya sa gate ng paaralan, saka lamang ako tumalikod at umalis. Pagbalik ko sa compound, inayos ko ang mga dokumentong kailangan ko para sa pagpunta sa Beijing. Pagkatapos, inalis ko at itinapon ang ilang bagay sa bahay na hindi ko madadala. Malamang, sa sandaling umalis ako, si Jiboda ay titira na sa bahay na ito. Mas mabuti nang ako na mismo ang maglinis, kaysa hintayin na itapon ako ng walang hiya sa bandang huli. 3 o 4 na biyahe akong nagbalik-balik. Nang matapos kong linisin ang huling batch ng mga gamit, tinapik ko ang alikabok sa aking damit at naghanda ng umuwi upang maligo. Noon, si Kuya Zhang mula sa compound. Nang makita ako, ay nagsabi, kapatid na Ichean, bakit nandito ka pa sa bahay? Hindi ba ngayon ang araw ng pagbubukas ng magulang sa paaralan? Ang lahat ng magulang ng mga estudyante ay pumunta. Ang anak ko lang ang hindi pumunta dahil may sakit at nakahiga sa kama. May sakit din ba si Yuyu mo? Napatigil ako. Wala akong kaalam-alam tungkol doon. Wala rin akong narinig na araw ng pagbubukas ng magulang noong nakaraang buhay. Ngunit hindi ako nag-isip ng malalim, inakala ko lang na bata pa si Yuyu kaya nakalimot siyang sabihin. Sa akin at kay Liuyan. Pagkatapos magpasalamat kay Kuya Zhang, nagmamadali akong pumunta sa pintuan ng paaralan. Pagdating ko, hinarang ako agad ng gwardyang nakaduty. Ikaw ba ang magulang ng aling estudyante? Agad akong naghanap kay Yuyu sa karamihan. Nang makita ko ang pamilyar na anyo, napansin kong may pamilyar na tao na humahawak kay Yuyu. Si Jiboda yon. Ang tawag na nasa dulo ng aking dila ay nanatili sa aking lalamunan. Bakit nandito si Jiboda? Sa oras na yon, ipinapakilala ng kaklase ni Yuyu ang kanyang mga magulang kay Yuyu. Pagkatapos makinig, hinawakan ni Yuyu ang kamay ni Jiboda at buong pagmamalaking sinabi. Ito ang tatay ko. Isa siyang doktor. Napakagaling niya. Sa isang iglap, para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Hindi pa kami opisyal na diborsyado ni Liuyan. At si Yuyu ay sabik na sabik ng tawaging tatay, si Jiboda. Di nagtagal, isa pang matangkad na figura ang lumitaw sa aking paningin. Si Liuyan yon na nagsabing may misyon siya kaninang umaga. Si Liuyan at Jiboda, isa sa kaliwat isa sa kanan, ay hinawakan ang kamay ni Yuyu. Sa kanilang 3 mukha ay nakaukit ang parehong masayang ngiti. Kaya naman pala hindi ko alam ang tungkol sa araw ng pagbubukas ng magulang, ni sa nakaraan o sa kasalukuyang buhay. Ni hindi man lang binanggit ni Liuyan ang bagay na ito. Ito pala ay dahil alam na niya noon pa man. At lihim na nagkasundo sila ni Yuyu na si Jiboda ang dadalo bilang tatay ni Yuyu sa aktibidad. Ang mag-ina pala ay sa buwatan na noon pa. Hindi ba't ako ang tunay na ama, ang legal na asawa? Ang eksena bago ako mamatay sa nakaraang buhay, na nakahiga sa kama, ay pumasok sa aking isipan. Si Yuyu ay nakatuon sa panonood ng telebisyon, kung saan magkatabi ang isang lalaki at babae, at hindi niya pinansin ang kanyang amang naghihingalo. Sa ngayon, tila. Sa mga taong nasa isla si Liuyan, malamang nalihim silang nag-uusap, at marahil ay matagal nang kinilala ni Yuyu si Jiboda bilang kanyang tatay. Hintayin na lang ang aking kamatayan upang formal na pumalit.
Hindi ko na kinaya pang panoorin pa. Tumalikod ako at umalis. Sinalubong ako ng malamig na hangin, pinatuyo ang mga luha sa aking mga mata. Dumiretso ako sa tanggapan ng rehistro ng kasal. Iniluwa ko ang ulat ng aplikasyon ng diborsyo, at isa-isang titik na pinirmahan ang aking pangalan sa kabilang bahagi bago ibinigay ito sa empleyado. Kasama, napirmahan ko na. Pakiusap, iproseso ang aking diborsyo. Matapos suriin ng empleyado at makumpirmang tama ang ulat, mabilis niyang inasikaso ang aking diborsyo. Nang makuha ko ang sertipiko ng diborsyo, saka ko lamang tunay na naramdaman na wala na talaga akong kinalaman sa mag-inang ito sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko ng maaga ang pagsasanay sa aking pisikal na kondisyon. Kahit may pundasyon ako mula pagkabata, mula nang ipanganak si Yuyu, ang karamihan ng aking atensyon ay nakatuon sa pag-aalaga sa kanya. Kaya ang tindi ng pagsasanay ko ay nabawasan ng malaki. Kailangan kong ibalik ang aking katawan sa pinakamainam na antas bago ako pumunta sa Beijing. Samantala, si Liu Ruyan ay abala rin sa pag-aasikaso ng turnover ng kanyang trabaho bago siya pumunta sa South China Sea sa susunod na buwan. Kapag weekend, walang tao sa bahay na mag-aalaga kay Yuyu. Kaya napilitan akong dalhin siya sa training ground. Binigyan ko siya ng tubig at merienda, at pinapunta siya sa isang tabi para maglaro mag-isa. Sa araw na yon, nang maupo siya, nakita niyang nagkataong dumaan si Jiboda. Agad na tuwang-tuwa si Yuyu at niyakap ang bewang ni Jiboda. Ayaw pakawalan. Tio Jiboda, pwedeng makipaglaro ka sa akin. Si tatay ay inuupo lang ako rito mag-isa araw-araw. Mamatay na ako sa pagkabagot. Kumuyom ang aking mga daliri. Nakakamangha, matagal ko nang hindi nakikita ang ganitong ekspresyon sa mukha ni Yuyu. Marahang hinagod ni Jiboda ang kanyang ulo. At ako'y tiningnan. Ang bahagyang pag-agos sa kanyang mga mata ay nagsasabi, kailangan mong tanungin ang tatay mo kung pumapayag siya. Bago pa man makapagsalita si Yuyu, huminga ako ng malalim at mahinahong sinabi kay Yuyu. Makipaglaro ka kay Dr. Jai. Huwag kang lalayo. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng lahat, kung mananatili rito si Yuyu lalo lang akong mainis. At saka, pag-alis ko, si Yuyu ay palaging kasama ni Jiboda. Bakit ko pa siya pipigilan ngayon na lumapit? Kumislap ang mga mata ni Jiboda. Gayunpaman, pagkatapos ko lang mag-warm up at naghahanda ng magsimula, narinig ko ang iyak ni Yuyu mula sa hindi kalayuan. Nagbago ang kulay ng aking mukha at agad akong nagtungo sa pinagmulan ng tunog. Pagkakita ko sa dalawang pamilyar na figura, napansin ko ang isang matingkad na pula sa noo ni Yuyu. Si Jiboda ay nakatayo sa tabi, nagmamadaling kumuha ng gasa sa kanyang puting damit upang pigilan ang dugo. Ngunit mabilis na nabasa ng dugo ang gasa. Wala nang oras para mag-isip pa, agad kong binuhat ang bata at tumakbo. Sa klinika, pagkatapos ng isang oras na pagtatahi ng doktor, sa wakas ay tumigil na ang dugo. Ang pusong nababahala ko ay sa wakas ay bumalik na sa kinalalagyan. Noon lamang ako nagkaroon ng panahon upang tanungin si Jiboda kung paano natamaan ang ulo ni Yuyu. Ikaw rin ay doktor, bakit hindi mo siya agad dinala sa ospital na may ganoong kalaking sugat? Kung hindi ako malapit at dumating kaagad, maaaring nawalan siya ng maraming dugo. Si Jiboda ay tila hindi pa rin kalmado, ngunit tumutol siya ng di sinasadya. Paano ko malalaman na sobrang likot ng bata? Hindi ko siya nakitang mabuti, kaya nahulog siya mula sa hagdan. Saka, hindi naman ako siruhano kaya normal lang na hindi ko agad naisip. Isang galit ang sumiklab sa aking puso. Si Jiboda ay nasa mahabang kalsada, nang makatanggap ng balita si Liu Ruyan, at nagmamadaling dumating si Jiboda sa health center. Pumasok siya sa silid ospital, nakita ang batang nakahiga sa kama, may benda ang ulo. May luha ang mga mata, at agad na pumatak ang dalawang luha. Paano nasugatan si Yuyu? Iniwas ni Jiboda ang tingin, pinigilan ko ang aking galit, at sasabihin ko na sana ang totoo. Ngunit mahinang nagsalita si Yuyu sa kama, Mommy, si Daddy ang nagdala sa akin, kaya ako nasugatan. Nanatili akong hindi makapaniwala. Tiyak na dinala siya ni Jiboda sa ibang lugar kaya siya nasugatan. Isinisi niya sa akin ang lahat ng kasalanan. Nanginginig ang boses ko, ulitin mo. Sino ba talaga ang nagdulot ng sugat mo? Napangiwi si Yuyu, tuloy-tuloy ang luha. Ikaw. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako madadapa. Pagkadapa ko, hindi mo ako dinala sa ospital, si Tito Jiboda ang nagdala sa akin. Narinig ko ang kanyang baluktot na salita. Puno ng sugat ang katawan, bawat paghinga ay tila tusok ng pako. Ang sarili kong anak na pinalaki ko sa loob ng 6 na taon ay nagbibintang sa akin. Kahit na desidido na akong putulin ang ugnayan kay Liu Ruyan at sa anak, si Yuyu pa rin ang aking dugo. Paano ako hindi masasaktan na makita siyang sugatan? Ngunit paulit-ulit niya akong sinasaktan, nagdadagdag ng mga hiwa sa aking pusong duguan. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang aking pulso,
hinila ako palabas ng silid ospital, at sa lugar na walang tao ay binitawan ang aking kamay. Pumipintig ang kanyang sentido, galit na galit ang boses, Long Ocean. Paano mo inaalagaan ang anak mo? Hindi ka naman nagtatrabaho araw-araw, inaalagaan mo lang ang anak. Pero pinasugatan mo siya ng ganito kalala, at hindi mo man lang siya dinala sa ospital agad. Pinagdududahan ko talaga kung ikaw ba talaga ang tunay niyang ama, bakit napakasama mo? Pumutok ang ugat sa likod ng kamay. Sa nakaraan at ngayon, ang huling natitira kong pagmamahal sa mag-ina na ito ay puro pagkabigo na lamang. Ngumiti ako ng pilit at mahinang nagsalita. Mabuti kung ganoon, hindi na ako magiging ama niya, ibibigay ko na ang pwesto kay Dr. Jai. At ibibigay ko rin ang pwesto ng asawa kay Jiboda. Tumingin si Liu Ruyan sa aking mga matang patay, bahagyang kumunot ang noo. Ngunit sa pag-iisip ng sugat sa noo ng anak, nagmatigas muli ang kanyang puso. Akala niya galit lang ako sa kanyang pagsaway. At kabaligtaran lang ang sinasabi ko. Dahil mahal ko ang bata, paano ko siya itatakwil? Ngunit sobra na ang ginawa ko sa pagkakataong ito, kailangan niya akong parusahan. Ano naman ang kinalaman ni Jiboda? Mabait siyang nagdala kay Yueyu sa ospital, tapos sisiraan mo pa siya. Talagang pagtataksil sa kabutihan. Napatawa ako, ngunit ang aking mga mata ay malungkot. Hindi mo ba gusto na si Jiboda ang maging ama ni Yueyu? Para kayo ay magkasama ng walang hiya. Pagkasabi, lalong nag-init ang galit ni Liu Ruyan, sinuntok niya ang pader sa tabi ng aking mukha, maitim ang mukha. Wala akong ibang iniisip tungkol kay Jiboda, huwag kang mag-isip ng kung ano, malinis ang relasyon namin. Nakikita ko ito bilang napakatawa. Kung malinis, bakit laging kasama ni Liu Ruyan si Jiboda? Pinaalis niya ako agad, pinauupo si Jiboda, pero ayaw ko na ring makipagtalo. Sa kanya, 6 na araw na lang aalis na ako, kaya makakatiis ako. Hindi na ako nagsalita, umalis na ako sa health center, hindi na tumingin kay Yueyu. Sa mga sumunod na araw, nag-impake ako ng mga gamit para sa pagpunta sa Beijing, sabay nagpatuloy sa physical training. Hindi na nakita si Liu Ruyan, hindi na rin nagtanong sa ospital tungkol sa paggaling ni Yueyu. Dahil alam ko na, wala akong lugar sa puso ng mag-inang ito, hindi na ako magpapakababa. Upang lumapit, hanggang sa araw ng pag-alis, na araw din ng paglabas ni Yueyu sa ospital. Si Liu Ruyan ay biglang tumawag sa bahay, medyo matigas pa rin ang boses, ngunit may kaunting init. Ngayon aalis na si Yueyu sa ospital, magluto ka ng ilang ulam, magdiwang tayo bilang pamilya. Tumahimik ako saglit, ang salitang pamilya ay hindi sinasadyang gumalaw sa aking damdamin. Sa nakaraan, sa loob ng 20 taon na nawala si Liu Ruyan, 2 beses lang siya umuwi. Ngunit sa bawat pagkakataon, 2 o 3 oras lang siya sa bahay, saka nagmamadaling aalis dahil sa sasakyan. Sa loob ng 20 taon, ang aming pamilya ng 3 ay hindi nakakain ng isang salu-salong handaan. Hanggang sa oras na ikasal ako, hindi natupad ang hiling na ito. Sa huli, pumayag na rin ako. Isipin mo na lang na tinatapos ko ang mga pagsisisi ko sa nakaraang buhay, at naglalagay ng perpektong tuldok sa buhay na inialay ko sa dati kong sarili. At para sa bagong simula ng aking kasalukuyang buhay, binubuksan ang isang bagong kabanata. Pagkatapos mag-empake ng mga gamit, nagluto ako ng maraming putahe at hinintay ang mag-ina. Ang orasan na nakasabit sa dingding ay tila tiktak na gumagalaw, mula 11:30 hanggang 1:00 ng hapon. Ngunit hindi pa sila dumarating. May bahagya akong hinala na hindi na sila babalik. Totoo nga, pagkatapos kong maisip yon, tumunog ang telepono. Bihira lang na may pagsisisi sa boses ni Liu Ruyan. Si Jiboda ay masipag mag-alaga kay Yueyu nitong mga nakaraang araw. Sa state restaurant ko siya inanyayahan kumain bilang pasasalamat. Sa kabilang linya, tahimik sandali pagkatapos ay may pag-aatubiling sumagot. Baka gusto mo ring sumama. Narinig ko ang reklamo ni Yueyu sa tabi. Wala naman si tatay sa akin nitong mga nakaraang araw. Bakit siya dapat sumama? Ayaw ko siyang makita. Ang pagkain na ito ay para kay Tio Jiboda. Hindi ako nalungkot, sa halip ay marahan akong natawa. Hindi na ako sasama. Kayo na lang kumain. Ibinaba ko ang tawag. Sa huli, sinabi ko, Liu Ruyan, Yueyu, paalam. At ibinaba ko ang telepono. May mahinang busina sa labas. Kinuha ko ang maleta mula sa kwarto, at inilagay ang sertipiko ng diborsyo sa ilalim ng plato ng hindi pa nahahawakang pagkain. Sa wakas, tiningnan ko ang bahay na ito, ang aking tirahan sa loob ng halos 40 taon, pareho sa nakaraan at kasalukuyang buhay. Hindi na ako babalik dito. Nang sumakay ako sa pribadong sasakyan patungong Jing City, ang lahat ng gusali ng Southwest Military Region ay nanatili sa aking likuran. Sa hinaharap, mananatili ako sa Jing City. Si Liu Ruyan at ang kanyang anak ay nasa Nanyang. Sila ay nasa timog at hilaga, hindi na muling magkikita.
Ang natitirang buhay ko, Long Ocean, ay lilipad sa asul na langit, bumabantay sa larangan ng abyasyon ng ating bansa. Sa kabilang panig, pagkatapos kong ibaba ang tawag, kumunot ang noo ni Liruyan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ako karaniwang basta-basta nagtatapos ng tawag. Ano ang ibig sabihin ng si paalam na sinabi ko? Siya at si Yueyu ay nagpasalamat lamang sa akin. Tumugon ako sa kanyang kahilingan, at inanyayahan niya akong kumain sa state restaurant. Babalik sila sa hapon. Bakit parang umaalis sila? Kumibot ang talukap ng mata ni Liruyan at hindi niya alam kung bakit. Biglang bumangon ang kaba sa kanyang puso. Parang may bagay na unti-unting lumalayo sa kanya. Mommy, mommy. Mag-order na tayo. Marami tayong i-order na paborito ni Tio Jiboda. Ang sigaw ni Yueyu ang nagbalik sa kanyang isip. Nagising si Liruyan at tiningnan ang menu sa kanyang kamay. Ang mga nakakaakit na putahe ay tila walang lasa sa kanyang paningin. Hindi siya mahilig kumain sa labas, ang pagkain na niluto ko lang ang bagay sa kanyang panlasa. Sa simula, naisip niyang magpasalamat kay Jiboda sa pamamagitan ng pagkain sa state restaurant, walang malaking bagay. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang aking luto. Nitong mga nakaraang araw, kapag may oras siya, pumupunta siya sa ospital para bisitahin si Yueyu. Ilang araw na siyang hindi umuwi para kumain. Ngayon, bigla siyang nangulila. Isinara ni Liruyan ang menu at may bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Jiboda, ako at si Yueyu ay uwi muna ng tanghali. Pwede ba tayong kumain sa susunod na araw? Si Jiboda ay naglalaro kasama si Yueyu. Nang marinig ito, biglang nanigas ang kanyang ngiti at may pagkaawa siyang nagsalita. Ruyan, sinabi mo naman na sasamahan mo akong kumain. Bakit ka uwi? Nagalit ba si Ocean sa telepono? Agad na hinawakan ni Yueyu ang kamay ni Liruyan, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagtutol. Mommy, ayaw kong umuwi. Gusto kong kumain kasama si Tio Jiboda. At saka, si Tio Jiboda ay nag-alaga sa akin ng napakahirap nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyang magtrabaho at paminsan-minsan ay pumupunta sa silid ospital para bantayan ako. Paano tayo magsisinungaling sa ating salita? Nagsimulang mag-alinlangan si Liruyan. Bilang isang regiment commander, hindi siya dapat bumalik sa kanyang salita. Nang makita niya ang namumulang mga mata ni Jiboda, sa huli ay nagpasya siya. Binuksan niyang muli ang menu at tinawag ang waiter para umorder. Saka lang bumalik ang ngiti ni Jiboda. Pagkatapos kumain, si Liruyan at si Yueyu ay naghatid muna kay Jiboda pauwi. Bago pumasok si Jiboda, marahan niyang hinawakan ang peklat sa noo ni Yueyu. Yueyu, pag-uwi mo, huwag hahayaang mabasa ang sugat, alam mo. Liruyan, nagalit ba talaga si Ocean ngayon? Baka sumama ako sa inyo para magpaliwanag. Umiling si Liruyan at may pag-aalala siyang nagbilin. Magpahinga ka ng mabuti ngayong hapon. Maraming salamat sa inyo nitong mga nakaraang araw. Ako na ang bahala kay Ocean. Siya ang sanhi ng pagkasugat ni Yueyu, kaya naabala ka pa sa pag-aalaga kay Yueyu. Dapat siyang magpasalamat sa iyo. Namumula ang labi ni Jiboda na may pagkahiya. Liruyan, huwag kang masyadong formal sa akin. Kapag pumunta na tayo sa Nanyang sa susunod na buwan, tayo na ang magiging pinakamalapit sa isa't isa. Nagbago ang ekspresyon ni Liruyan, may kakaibang pakiramdam siya sa mga salitang ito. Ngunit sa Nanyang, sila lang talaga ang magkakilala. Tila tama naman ang sinabi. Matapos magpaalam kay Jiboda, hinawakan ni Liruyan si Yueyu at naglakad patungo sa compound. Si Yueyu na kanina ay masigla, ay tila lalong nalulungkot habang papalapit sa compound. Akala ni Liruyan ay dahil ito kay Yueyu, na nagagalit pa rin sa akin dahil sa nangyari. Hindi na niya ito pinansin dahil ang emosyon ng bata ay mabilis dumating at mabilis din nawala. Ako ay kanyang ama, hindi magtatagal at makakalimutan niya ito. Kahit noong una ay nagalit siya, hindi ko naalagaan ang bata, at hindi man lang siya dinala sa ospital sa tamang oras. Pero nang kumalma siya ng kaunti, ako ang tunay na ama ng bata, paano ko hahayaang masaktan at dumugo ang bata? Marahil ay natulala ang abogado ng mahulog, ngunit biglang tumigil si Yueyu, ayaw magpatuloy. Medyo malungkot ang boses, Mommy, bakit hindi pa kayo nagdi-divorce ni Daddy? Gusto kong palaging kasama si Uncle Jiboda. Lumingon si Liruyan, seryosong lumuhod sa harap ni Yueyu. Yueyu, sino ang nagsabi sa iyo ng salitang diborsyo? Lumunok si Yueyu. Hindi pa siya nakakita ng ganito kaseryosong ina, natakot siya at umatras ng ilang hakbang, nauutal na sumagot. Si Daddy. Ang galit ni Liruyan sa akin ay kasi simula palang mawala ilang araw ang nakalipas. Biglang nag-apoy muli. Bilang isang ama, bilang isang asawa. Ako ay nagsabi ng salitang diborsyo sa harap ng bata. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Pinigilan ni Liruyan ang kanyang galit. Sinusubukan niyang huwag magalit sa harap ng bata. Yueyu, hindi kami magdi-divorce ng iyong ama. Hindi maintindihan ni Yueyu. Bakit, Mommy? Ikaw at si Uncle Jiboda ay masaya naman. At hindi ba aalis tayo dito sa susunod na buwan, iiwan si Daddy mag-isa sa compound?
Napabuntong hininga si Liu Ruyan, hindi alam kung paano ipaliwanag sa bata. Si Ji Boda ay kapatid ng isa niyang kasamahan sa hukbo. Natural na kailangan niyang alagaan siya. Sa Southwestern Military Region, siya lang ang kilala niya. At doktor siya, malaking tulong sa mga sundalo sa hangganan kapag nasa isla na. Gusto niya ring isama ako at ang kanilang pamilya ng 3 para umalis. Ngunit isa lang ang slot para sa mga pamilya ng militar. Sa pagtimbang, wala siyang ibang mapili kundi si Ji Boda. Makakabalik lang siya para kunin ako kapag nakaayos na siya. Ngunit masyadong komplikado ito para sa 6 na taong gulang na bata. Sa huli, nilunok na lang ni Liu Ruyan ang kanyang sasabihin. Seryoso niyang sinabi kay Yuyue, ang mga bagay ng matatanda ay hindi kailangang malaman ng mga bata. Tandaan mo lang, ang iyong ama ay palaging si Long Aoshan, at ang aking asawa ay siya lamang. Nagkunot ang maliit na mukha ni Yuyu. Pero si Mommy ay pumirma na sa report ng diborsyo. Sinabi ni Daddy. Kapag napirmahan na, magdi-divorce na sila ni Daddy. Pero, Mommy, tama na, Yuyu, huwag nang magsalita. Huwag mong banggitin ang ganyan sa harap ni Daddy. Akala ni Liu Ruyan ay gusto pa rin niyang mapagsama sila ni Ji Boda, kaya pinutol niya ang sinasabi nito at hinatak ito diretsyo pauwi. Pagbukas ng pinto, inakala ni Liu Ruyan na ako ay gaya ng dati, nagluto ng pagkain at naghihintay sa mesa para sa kanilang mag-ina. Ngunit nang makita niya ang loob ng bahay, natigilan siya saglit. Sa mesa ay talagang puno ng pagkain, totoo yon. Ngunit sa tabi ng mesa ay wala ang pamilyar na figura. Ang pagkain ay lumamig na, tumigas sa mga plato. Malamig ang loob ng bahay. Naghanap si Liu Ruyan sa buong bahay ngunit hindi ako nakita. Hinila ni Yuyu ang kanyang manggas. Sa boses na bata ay may nakatagong takot na halos hindi mapansin. Mommy, bakit wala si Daddy sa bahay? Hindi rin alam ni Liu Ruyan kung saan ako pumunta. Simula nang ikasal kami at isinilang si Yuyu, ako ay nasa bahay lamang nag-aalaga ng bata. Wala ring trabaho, ang madalas kong tambayan ay ang compound. Saan ako pwedeng pumunta? Umupo si Liu Ruyan at pinag-isipan kung saan ako maaaring pumunta. Ang kanyang mga mata ay napadaan sa silid at bigla niyang napansin na may ilang bagay na nawawala. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa kwarto, binuksan ang aparador. Gaya ng inaasahan, lahat ng damit panlalaki ay wala na sa aparador. Isang hindi kapani-paniwalang ideya ang pumasok sa isip ni Liu Ruyan, umalis ba ako ng bahay? Maingat na nagsalita si Yuyu, Mommy, saan pumunta si Daddy? Matapos ang unang pagkabalisa, ang pinalitan sa puso ni Liu Ruyan ay walang katapusang galit. Hindi lang naman siya umuwi ngayong tanghali para kumain. Kailangan ba niyang gawing malaking bagay ito? Hindi pa niya ako sinisisi sa pagbanggit ng diborsyo sa harap ng bata, pero siya pa ang naglalaro ng pag-alis ng bahay. Nagmukhang seryoso si Liu Ruyan, pinakalma ang anak. Ayos lang, babalik si Daddy pagkalipas ng ilang araw. Umugong ang tiyan ni Yuyu. Simula bata pa siya, sumusunod kay Liu Ruyan, mapili sa pagkain. Ayaw kumain ng pagkain sa labas. Ngayon sa state-run restaurant, halos hindi siya kumain. Para lang samahan si Ji Boda sa pagkain. Ngayon ay gutom na siya. Tumingin sa mesa na may karne at gulay. Masarap ang hitsura at amoy. Subconsciously dinilaan niya ang kanyang labi. Mommy, gutom ako. Tumingin si Liu Ruyan sa pinalamig na pagkain, binuhat ang mga plato para initin muli. Nang kanyang kunin, may nahulog na notebook sa ilalim ng plato. Ngunit nahulog ito sa puwang sa pagitan ng mesa at sulok ng dingding. Hindi napansin ni Liu Ruyan. Matapos initin ang pagkain, kumain silang mag-ina. Ang sugat sa noo ni Yuyu ay hindi pa ganap na gumaling. Pagkatapos lagyan ng gamot ni Liu Ruyan, pinahiga na ito ng maaga. Ngunit hinawakan ni Yuyu ang kanyang kamay at humingi ng kwento bago matulog. Mommy, si Daddy ay nagkukwento sa akin tuwing gabi bago matulog kung hindi ako makatulog. Wala nang magawa, kumuha si Liu Ruyan ng storybook, umupo sa tabi ng kama at nagbasa ng kwento. Hindi alam kung gaano katagal, ang maliit na kamay na humahawak sa kanya ay bumagsak. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liu Ruyan. Matapos tiyakin na tulog na ang anak na babae, mainat niyang tinakpan ito ng kumot, sa katahimik na bumalik sa kwarto. Nakahiga sa kama, si Liu Ruyan ay nakaramdam ng tuyong lalamunan. Dati, ako ang sumasalo sa lahat ng gawain ni Yuyu sa bahay, kasama na ang pagkukwento bago matulog. Hindi niya alam na si Yuyu ay kailangang makinig ng matagal na kwento bago makatulog. Dali-daling dumating ang pagod at si Liu Ruyan ay nakatulog ng mahimbing. Pagkagising kinaumagahan, ginampanan niya ang aking papel, nagluto ng almusal para kay Yuyu at naghanda upang gisingin siya. Subalit nang buksan ang pinto, natuklasan niya na ang kumot na mahigpit na tinakpan kagabi ay nahulog na sa kama, at si Yuyu ay nakahiga na may namumulang mukha. Si Liu Ruyan ay kinabahan, agad na hinawakan ang noo nito, at naramdaman na sobrang init. Si Liu Ruyan ay hindi nag-atubili, agad na binuhat ang bata at nagtungo sa klinika. Sa daan, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Yuyu.
Sa oras na yon, si Yueyu ay nahihilo at masakit ang buong katawan, at hindi namamalayang tinatawag ang tatay. Nang makita ni Liu Ruyan ang hirap ng kanyang anak, labis siyang nagsisi, at binilisan pa ang kanyang paglalakad. Mukhang nilamig ang bata sa gabi. Alam mo ba na mapanganib ang mataas na lagnat ng bata? Sa isang pagkakamali, maaaring magdulot ng pinsala sa utak. Sa panahong ito, pabago-bago ang panahon, at maliit pa ang bata, kaya't dapat palaging bumangon sa gabi upang takpan siya ng kumot. Hindi dapat pabayaan. Si Liu Ruyan ay labis na naawa sa mahinang anyo ng kanyang anak. Karaniwan. Dahil ako ay nasa bahay, si Yueyu ay laging malusog at bihirang magkasakit. Hindi niya alam na ang mga bata ay sumisipa ng kumot habang natutulog at kailangan bumangon sa kalagitnaan ng gabi upang takpan sila, kung hindi ay lalamigin. Sa likod ng malusog na katawan ni Yueyu ay ang aking paghihirap bawat gabi, ngunit hindi ako nagreklamo kahit isang salita. Sa pag-isip nito, nadagdagan ang pagkakasala ni Liu Ruyan sa akin. Tila naiintindihan niya kung bakit ako umalis ng bahay. Nagbigay ako ng marami para sa pamilyang ito, ngunit siya at si Yueyu ay hindi ito pinansin at iniwan pa ako mag-isa sa compound. Dinala lang si Jiboda at si Yueyu sa Nanhai, kaya hindi ako masisisi sa pag-alis. Sa sandaling iyon, ang desisyong ginawa ni Liu Ruyan ay nayanig. Ibibigay ba talaga niya ang slot ng pamilya ng militar kay Jiboda? Tatay. Gusto ko si tatay. Ang mahinang boses ni Yueyu ay pumutol sa kanyang pag-isip. Agad niyang hinawakan ang maliit na kamay ng anak at inalo ito. Huwag kang mag-alala, Yueyu, babalik agad si tatay. Kahit na si Yueyu ay malapit kay Jiboda sa araw-araw, ako ang umaalo sa kanya kapag nagkakaroon siya ng bangungot. At ako rin ang nag-aalaga sa kanya kapag hindi siya maayos. Matagal na siyang nakasanayan na gusto ako sa tabi niya kapag nahihirapan. Binuksan ni Yueyu ang mga mata at tumingin sa paligid, tanging boses ni Liu Ruyan ang narinig at napangiwi ang labi. Lumalabas ang luha sa kanyang mga mata. Nanay, gusto kong maglaro ng taguan kasama si tatay. Ang mga salitang parang pakiusap ng anak ay nagdulot ng sakit kay Liu Ruyan. Nais din niyang bumalik ako. Ngunit hindi niya alam na pumunta ako sa Nanhai, kaya inalo muna niya ang anak, maging mabuti ka, Yueyu. May gagawin si tatay, babalik siya kapag magaling ka na. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan upang salubungin si tatay, tama ba? Pinigilan ni Yueyu ang kanyang luha at tumango ng mariin. Nang malaman ni Jiboda na si Yueyu ay naospital dahil sa sakit, agad siyang pumunta, at nang makita ang mahinang anyo ni Yueyu ay napabulalas, Ruyan. Bakit nagkasakit si Yueyu? Nagalit ba si Aoshan kahapon at hindi inalagaan ng mabuti si Yueyu? Napakunot ang noo ni Liu Ruyan. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga salitang iyon. Hindi kasalanan ni Aoshan. Nagalit siya at umalis ng bahay kahapon. Ako ang hindi nakatakip ng maayos kay Yueyu kagabi kaya siya nilamig. Si Jiboda ay natuwa sa kanyang puso, umalis siya ng kusa. At least may pagka-practical siya. Sa kanyang mga mata na muling tumingin kay Liu Ruyan, may bahid ng lamig. Ngunit sa bibig ay nagkunwaring nagkasala. Ruyan, ako ba ang dahilan kung bakit nagalit si Aoshan? Talagang paumanhin ako sa'yo. Si Liu Ruyan ay walang oras upang makipag-usap ng marami sa kanya. Ang nasa isip lamang niya ay kung kailan ako babalik, kaya hindi niya napansin ang pagbabago ni Jiboda. Wala kang kinalaman, ako at si Yueyu ang nanakit sa kanya. Kapag bumalik si Aoshan pagkatapos kumalma, hihingi kami ng tawad sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Jiboda. Matagal bago ko siya napaalis, hindi ko hahayaang bumalik siya. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa mga araw na naospital si Yueyu, si Jiboda ay madalas nagdadala ng pagkain at nagmamalasakit sa ospital. Si Liu Ruyan ay pagod na pagod sa pag-aalaga kay Yueyu. Wala na siyang panahon magluto kaya tinanggap na lang niya. Nang tuluyang gumaling si Yueyu, sa wakas ay gumawa na rin ng desisyon si Liu Ruyan. Tahimik at seryoso siyang nakipag-usap kay Yueyu. Yueyu, hayaan nating sumama si tatay sa atin patungong Nanhai, okay? Babalik tayo para sunduin si Tio Jiboda sa ibang pagkakataon. Sumang-ayon agad si Yueyu nang hindi nag-isip. Matapos ang ilang araw ng sakit, labis niyang na-miss si tatay. Dati, inaakala niya na si tatay ay walang trabaho, hindi katulad ni Tio Jiboda na isang doktor na may kakayahan, at hinahangaan niya ito. Ngunit noong siya ay nagkasakit, natuklasan niya na. Ang pinakagusto niya ay ang mainit na yakap ni tatay. Si Liu Ruyan ay hinawakan ang kamay ni Yueyu at nagtungo sa opisina ni Jiboda. Nagbabalak na makipag-usap ng malinaw, ngunit nang itulak ang pinto ay narinig ang masayang boses ni Jiboda. Sa wakas ay umalis na si Long Aoshan na nagpapanggap, hindi na sayang ang pagtitiis ko ng matagal. Sayang lang. Noong nakaraan, hindi ko napatay ang maliit na pabigat na yon, ang galing ng kapalaran niya. Kapag nakapunta na kami ni Ruyan sa isla. Noong nakaraan, hindi ko napatay ang maliit na pabigat na yon, ang galing ng kapalaran niya.
Kapag nakapunta na kami ni Ruyan sa isla, kailangan kong humanap ng paraan para mawala siya. Sa hinaharap, natural na gusto kong si Ruyan ay manganak ng aking anak. Pumalakpak. Sinipa ni Liu Ruyan ang pinto, namumula ang mga mata habang nakatingin sa lalaking mayabang. Jiboda, ikaw pala ay isang napakalupit na lalaki. Si Jiboda ay masayang nakikipag-usap sa kanyang kasamahan. Hindi inaasahan ni Jiboda na biglang papasok si Liu Ruyan. Namumutla siya, sobrang kabado. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili at nagpaliwanag, Ruyan, mali ang narinig mo. Sinasabi ko lang na ito ay tapos na. Paano ko magagawa ang ganyan? Ikaw, puno ng luha ang mga mata ni Yueyu. Galit na itinuro siya, noong nakaraan, kung hindi mo ako inalis sa tabi ni tatay, hindi ako mahuhulog at masasaktan ang ulo. Nag-aalala pa ako na pagalitan ka ni nanay, kaya sinisi ko si tatay. Hindi ko inaasahan na sinadya mo. Ikaw ay masamang tao, kahit na ang timbangan sa puso ni Yueyu ay pumapabor na sa akin ngayon. Pero iniisip pa rin niya na mabuti si Jiboda sa kanya, hindi niya alam na lahat ay ilusyon. Pinisil ni Liu Ruyan ang kanyang kamao hanggang sa tumunog ito. Nanlilisik ang mga mata, nakagalit ang ngipin, ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan si Yueyu. Jiboda, lagi kitang inalagaan ayon sa sinabi ng iyong kapatid, pero gusto mong patayin ang aking anak. Pinilit mong umalis ang aking asawa. Si Jiboda ay nagmamadaling tumingin sa paligid, gusto niyang may magsalita para sa kanya. Pero ang iba sa opisina, nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, tahimik na umalis. Sila na lang ang tatlo. Nang makita na narinig na ng mag-ina ang lahat ng katotohanan, sobrang natakot si Jiboda. Nanginginig ang boses, may kaunting pagkabahala, Ruyan, mahal na mahal lang kita. Gusto ko lang maging asawa mo. Tungkol kay Yueyu, napaloko ako ng isang sandali. Pagkatapos, nagsisirin ako. Araw-araw ko siyang inaalagaan. Sa hinaharap, tiyak na pangangalagaan ko siya ng mabuti. Patawarin mo ako ngayon, okay? Si Liu Ruyan ay naglabas ng malamig na tawa mula sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang leg ni Jiboda, patawarin ka. Kung gayon, sino ang magdurusa para sa aking anak at asawa? Mas lalong hinigpitan ang kanyang kamay. Si Jiboda ay pilit na pinapalo ang kanyang braso, sinusubukan siyang pakawalan, Ruyan, huwag. Ipinangako mo sa iyong kapatid na alagaan ako. Si Liu Ruyan ay huling tumingin kay Jiboda na umiiyak ng husto. Puno ng pagkasuklam ang mga mata, pero hindi ako nangako sa iyong kapatid na hahayaan kang saktan ang aking asawa at anak. At saka, kung malaman ng iyong kapatid na ginawa mo ito, malamang na mas gusto pa niyang wala kang kapatid. Pagkasabi, niyakap ni Liu Ruyan si Yueyu at mabilis na bumalik sa compound. Sa oras na yon, gusto lang niyang mahanap agad ang aking lokasyon. Kahit gamitin ang kapangyarihan niya bilang commander, handa siya. Matapos ayusin si Yueyu, gusto niyang pumunta sa unit at utusan ang mga tauhan na hanapin ako, pero bago siya makaalis, hinila ni Yueyu ang laylayan ng kanyang damit. May luha ang nagtanong, Nanay, hiwalay na ba kayo ni tatay? Hindi na ba babalik si tatay? Si Liu Ruyan ay biglang nabahala. Hindi pa naman sila hiwalay, bakit paulit-ulit na binabanggit ni Yueyu? Yueyu, sino ang nagsabi sa iyo na hiwalay na kami ni tatay? Biglang bumuhos ang luha ni Yueyu, humihikbing sinabi. Kalahating buwan na ang nakalipas, may dala si tatay na ulat. Sinabi niya na kapag pumirma ka doon, maghihiwalay kayo. Pero ayokong makasama mo ang masamang tao na yon, kaya ibinigay ko sa iyo ang ulat para pirmahan mo. Ang mga salita ni Yueyu, parang isang malakas na martilyo na tumama sa puso ni Liu Ruyan. Ulat ng aplikasyon ng diborsyo. Pumirma pala siya ng ulat ng diborsyo. Naalala ni Liu Ruyan noong panahong iyon, nasa silid-aklatan siya at nag-aasikaso ng mga gawain. Si Yueyu ay naglagay ng papel sa kanyang kamay, pinapirma lang siya. Inakala niya na ito ay isang dokumento ng paaralan na nangangailangan ng pirma ng magulang. Kaya pumirma siya ng hindi tumitingin. Hindi niya inaasahan na yon pala ay ulat ng aplikasyon ng diborsyo. Ibig sabihin, kapag pumirma ako, makukuha ko agad ang sertipiko ng diborsyo. Ang pagkawala ko sa mga nakaraang araw ay hindi isang pagtakas ng mag-asawa, kundi matatag na desisyon na umalis sa bahay na ito, iwan ang mag-ina. Si Yueyu ay tumingin sa mukha ni Liu Ruyan na labis na naapektuhan. Ang pagkabahala sa kanyang puso ay biglang natunaw. Hindi rin ako alis ng walang pag-asa. Sa huli, lahat ay kasalanan ko. Ngunit mayroon pa ring munting pag-asa sa kanyang puso. Hindi pa niya nakikita ang sertipiko ng diborsyo. Baka hindi ako naging matigas ang loob, nasa galit lang ako. Agad niyang inaliw ang kanyang anak. Yueyu, huwag kang mag-alala, tiyak na babalik si tatay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, si Liu Ruyan ay naakit ng isang malamig na sulok sa dingding. Inilipat niya ang mesa. Maingat niyang kinuha ang bagay. Nang ganap na lumabas ang sulok, saka nakita ni Liu Ruyan. Ito pala ay isang sertipiko ng diborsyo. Napahinto ang paghinga ni Liu Ruyan. Kaya pala noong araw na umalis ako, nakuha ko na pala ang sertipiko ng diborsyo mula sa rehistro ng kasal. Talagang umalis na ako sa bahay na ito. Biglang niyakap ni Liu Ruyan si Yueyu ng mahigpit.
Ang babaeng kahit nasugatan ng bala sa misyon ay hindi pumatak ang luha, ngayon ay namumula ang mga mata. Paos ang boses, Yu, sama-sama nating hanapin si tatay. Humingi ng tawad sa kanya. Matapos mawalang bisa ang aming kasal, si Liu Ruyan ay wala ng dahilan upang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang commander. Ang kapangyarihan niya bilang commander upang utusan ang iba na hanapin ako. Wala siyang magawa kundi yakapin si Yu. Kumatok sa pinto ng tanggapan ng pinuno. Nang makita ang mag-ina na walang sigla, nagulat ang pinuno. Liu Yan, umalis na ako papuntang Beijing para sa pagsasanay. Ikaw na asawa ay hindi alam. Ang boses ng pinuno ay parang kulog na tumama sa tenga ng mag-ina. Agad umiyak si Yu. Hindi na ba kami gusto ni tatay? Gusto ko si tatay. Parang hindi narinig ni Liu Yan. Tahimik siya ng matagal bago nagsalita ng mahirap. Kailan siya babalik? Sa susunod na buwan ay pupunta na ako sa South China Sea. Nakita na ng pinuno. Siguradong may malaking hindi pagkakasundo ang mag-asawa. Napabuntong hininga siya ng mabigat. Kapag napili na ang piloto, mananatili siya sa Beijing, kasamang Long Ocean. Marahil ay hindi na siya babalik. Pagkalipas ng 3 taon, sa Hulu Island, South China Sea. Bumaba kami ng helicopter. Nang tumapak ang paa ko sa lupa, may isang batang lalaki na yumakap sa hita ko. Tatay, hindi ako umiyak sa eroplano kanina. Matapang ako. Dapat ba akong rewardan? Napabuntong hininga ako at binuhat si Xiaonian, pilyong pinisil ang ilong niya. Sige, matapang na lalaki ang Xiaonian natin. Anong reward ang gusto mo kay tatay? Nagkunwaring nag-isip si Xiaonian. Pagkatapos ay lumiwanag ang mata niya. Ganito na lang, ayoko rin namang pagodin si tatay. Gawin mo na lang ang paborito kong sweet and sour ribs. Narinig ko ang nakakatawang salita ni Xiaonian. Natawa ako ng bahagya. Sa 3 taon na ito, sobrang gusto ni Xiaonian ang luto ko. Tumataas ang timbang niya. Para hindi maapektuhan ang paglaki niya, sinimulan kong magluto ng kaunting mantika at asin. Malusog na pagkain para kontrolin ang timbang. Ang matatamis na pagkain tulad ng sweet and sour ribs ay hindi ko na binigay sa kanya ng matagal. Halatang naglalaway na si Xiaonian, pero sinabi niyang para sa akin. Marahan kong tinapik ang ulo niya. Binigyan ko siya ng isang pindot sa noo. Matalino pero bata pa. Nang malaman ni Xiaonian na nahuli ang kanyang plano. Bigla siyang nanghina. Hinawakan ang tiyan niya at bumulong. Kawawa naman ang tiyan ko. Hindi makakain ng masarap na pagkain. Napatawa ako. Hinimas ko ang ulo ni Xiaonian. Marahan kong sinabi. Ngayong gabi, lulutuin ko ang paborito mong sweet and sour ribs. Lumiwanag ang mata ni Xiaonian. Itinaas ang maliit na kamao at sumigaw. Yehey! Pinakamagaling si tatay. Nang makita ko ang masayang itsura ni Xiaonian. Hindi ko napigilang ngumiti. Para bang nawala lahat ang pagod sa 3 oras na paglipad. May pamilyar na boses ng babae sa tabi ko. Sa sobrang pag-aalaga mo sa kanya, kailan siya magkakaroon ng normal na timbang? Tiningnan ko si Li Xiaye na puno ng pagkabahala. Nag-angat ako ng kilay. Paminsan-minsan lang naman. Walang problema. Napabuntong hininga si Li Xiaye. Alam niya na hindi ko kayang tanggihan ang kahilingan ni Xiaonian. Tulad ng hindi ko rin mapigilan ang kanyang mga salita. Ako na lang ang magbuhat sa kanya. Ang iba ay pumunta na sa dormitoryo. Sumunod na tayo. Hindi ako tumanggi at inabot si Xiaonian kay Li Xiaye. Tara na. Tingnan natin kung kumpleto ang gamit sa kusina ng dormitoryo. Kung hindi, sa pagbili natin ng pagkain mamaya. Sabay na bilhin. Ngumiti si Li Xiaye at nagbiro. Akala ng iba nagpipiknik tayo sa South China Sea. Hindi para sa ehersisyo. Nagkwentuhan sila habang naglalakad papuntang dormitoryo. Matapos ilagay ang mga gamit. Bago magsara ang base, lumabas ako kasama si Li Xiaye para bumili ng ribs. Nagluto ako sa dormitoryo. Di nagtagal, kumalat ang amoy ng ribs sa buong kwarto. Huminga ng malalim si Xiaonian. Masayang pumalakpak. Sa wakas makakain na ako ng sweet and sour ribs. Tiningnan ni Li Xiaye ang excitement ng bata. Pareho sila. Mukhang sobrang tagal na siyang pinagbawalan kumain. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na abala sa kusina. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Nang ilapag ang sweet and sour ribs, agad na binuksan ni Xiaonian ang upuan at umupo ng maayos para maghintay. Binigyan ko siya ng isang mangkok na puno ng kanin at inilagay sa harap niya. Ayan. Kumain ka na. Ngayon, pinapayagan kitang kumain ng busog. Bukas, hindi na. Buti na lang, si Xiaonian ay isang batang kontento. Sa pagkakataong ito, makakain niya. Ang paborito niyang sweet and sour ribs. Masaya na siya. Walang problema, tatay. Nang makita niyang masaya si Xiaonian, napangiti rin si Li Xiaye. Tumingin siya sa akin na nakatuon. Nakatingin kay Xiaonian. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagdalawang isip siya bago magsalita. Ocean, pagdating dito sa South China Sea, alam ko ang kanyang inaalala. Alam ni Li Xiaye na nakatira sina Liu Yan at anak sa South China Sea. Nag-aalala siya na magkita kami. Pero para sa akin, nakaraan na sina Liu Yan at anak. Ang sakit na dala nila. Unti-unti nang nawala. Huwag kang mag-alala.
Kahit magkita kami, wala namang malaking bagay. Dito lang tayo sa South China Sea para mag-ehersisyo. Sa susunod na buwan, babalik na tayo sa Beijing. At saka, ang haba ng depensa sa baybay ng Timog Dagat, maaaring hindi sa hulo daw ang istasyon ni Liu Ruyan. Ngunit ang mga bagay sa mundo ay laging nagkataon, mahirap hulaan. Pagkatapos kumain, si Li Xia at ako ay naglakad kasama si Xiaonian sa tabing dagat. Si Xiaonian ay mula pa noong isilang ay nasa Jing City. Ito ang unang beses niyang pumunta sa dagat, kaya labis siyang nasasabik, tumatakbo gamit ang maikling mga binti. Tumakbo sa daang bato. Ang aking tingin ay laging sumusunod sa kanyang anino, dahan-dahan lang tumakbo. Inat sa paa. Pagkasabi ko, nadulas si Xiaonian. Sumugod pasulong. Kumunot ang aking mga mata, kusang iniunat ang kamay. Niyakap siya sa aking dibdib, ngunit ang biglaang impact ay hindi ko napaghandaan. Matapos yakapin si Xiaonian sa aking dibdib, bumagsak ako ng malakas sa lupa, nasugatan ang aking braso. Agad na tinulungan ni Li Xia ang dalawa. Aoshan, saan ka natamaan? Nakita ni Xiaonian na nasaktan ako dahil sa pagprotekta sa kanya, sobrang guilty, buong pagmamahal na hinila ang braso ko at pinaypayan. Tatay, kasalanan ko lahat, hindi na sana ako tumakbo. Kung hindi, hindi ka masasaktan. Tumingin ako sa dalawang magkaparehong pag-aalala sa mukha ng isang malaki at isang maliit. Naramdaman ko ang init. Ang sugat sa braso ay dahil lang sa pagkakadapa sa bato. Mukhang maraming dugo pero gasgas lang ang balat. Gusto ko sanang magsalita para aliwin silang dalawa. Pero may dalawang pamilyar na boses mula sa likod. Aoshan, tatay, hindi inaasahan ni Liu Ruyan at ng anak na babae na makikita nila ang anino na hinanap nila sa loob ng 3 taon. Si Yu ay bata pa, siya ang unang nainip. Nang makita niya ang tatay na 3 taon nang hindi nakita. Agad na mula ang kanyang mga mata, gusto niyang dumapa sa aking dibdib, tatay. Miss na miss kita. Napabuntong hininga ako sa loob. Si Xiaonian ay aking anak. Tatay, bakit ka umiwas? 3 taon na tayong hindi nagkita, hindi mo ba ako miss? Ayaw kong malaman ni Xiaonian ang mga gulo ng mga matatanda, kaya yumuko ako para kausapin siya. Xiaonian, may gagawin si tatay, ikaw at si mommy ay umuwi na muna. Bagamat nag-aalala si Xiaonian sa sugat ko, sinusunod niya naman ako palagi, tumango siya. Wala ring sinabi si Li Xia, binuhat si Xiaonian at tinitigan ng malalim ang mag-ina sa tapat. Hihintayin kita. Matapos silang umalis, hindi napigilan ni Yu na magtanong. Tatay, bakit tinatawag ka ng batang yon na tatay? Mahinahon akong sumagot. Dahil anak ko siya, kaya tinatawag niya akong tatay. Nang marinig ito, muntik nang lumuha si Yu. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang tunay na anak ni tatay, pero 3 taon lang na hindi nagkita. Bakit may isa pang anak si tatay? Si Liu Ruyan ay may komplikadong ekspresyon, Aoshan. Ang batang iyon ay mukhang 5 taong gulang na, hindi ka maaaring maging tunay niyang ama. Tahimik ako saglit. Hindi nga ako ang tunay na ama ni Xiaonian. 3 taon na ang nakalipas, nang matapos ang aking pagsasanay militar, narinig ko sa opisina. Ang umiiyak na boses ng isang bata na halos mabiyak ang puso. Marahil dahil sa likas na pagiging ama, sinundan ko ang tunog. Binuksan ang pinto at nakita si Li Xia na nagmamadaling inaalo ang isang bata. Ang batang iyon ay si Xiaonian. Nang makita ko ang bata na umiiyak halos himatayin, kusang iniabot ko ang kamay at niyakap siya sa aking dibdib, mapait ang loob ko. Makalipas ang ilang sandali, tumigil na sa pag-iyak si Xiaonian at nakatulog. Mula kay Li Xia nalaman ko. Parehong namatay ang mga magulang ni Xiaonian at ngayon siya ay inaalagaan ng military district. Si Li Xia ay hindi rin marunong mag-alaga ng bata. Kaya madalas siyang nagkakagulo. Marahil dahil sa pareho kaming may kaparehong pinagdaanan, naawa ako kay Xiaonian. Pagkatapos ng bawat training, pumupunta ako para alagaan siya. Sa paglipas ng panahon, tiningnan ako ni Xiaonian bilang tatay. At si Li Xia bilang nanay. Kahit hindi siya tunay kong anak sa puso ko. Siya lang ang aking anak. Biglang umiyak ng malakas si Yu, tatay. Ako rin ay iyong anak, bakit hindi mo ako kilalanin? Niyakap ni Liu Ruyan si Yu. Masakit ang ekspresyon, Aoshan, 3 taon na ang nakaraan kami ni Yu ay nagkamali ng pagkakilala. Nasaktan ka namin, kasalanan namin. Ngunit hindi mo maitatanggi na si Yu ay iyong anak. Hinahanap ka namin sa loob ng 3 taon, si Yu ay laging naghihintay na lumitaw ka. Ngumiti ako ng may pang-uuyam, ang aking anak ay hindi magtatago sa akin sa parent open day at magpapatay ng ibang lalaki bilang kanyang tatay. Sa isang iglap, nanigas ang mag-ina ni Liu Ruyan. Hindi nila inakala na alam ko ito. Si Liu Ruyan ay maputla ang mukha na nagpaliwanag, si Yu ay nalinlang ni Jiboda. Bata pa siya at hindi marunong. Malamig kong tinignan siya, at ikaw? Bakit hindi mo sinabi sa akin, at niloko mo ako na may misyon ka noong umagang iyon? Si Liu Ruyan ay nagmulat ng bibig. Walang magawa kundi ulitin na ako rin ay nalinlang ng imaheng kanyang nilikha, sabi ni Jiboda.
Hindi niya naranasan ang maging isang ama, napabuntong hininga ako, kahit gaano pa karami ang sabihin. Hindi nito maitatago ang kanilang mga ginawang pinsala noon. Sa pagkakataong ito, para lang sa misyon ko kaya ko hinayaan si Huludong. Aalis na ako sa susunod na buwan. Ituring na lang ninyong hindi ninyo ako nakita. Si Liu Ruyan ay tumingin sa akin nang hindi makapaniwala. Aoshan, iiwan mo pa ba kaming mag-ina? Paano mo kami matitiis na pabayaan? Muntik na akong matawa sa inis. Ano nang ibig sabihin na iniwan ko silang mag-ina? Maliwanag na wala akong lugar sa puso nila. Sila ang nagtulak sa akin na umalis. Hindi ba maganda na magbigay daan ako kay Jiboda? Sa totoo, pareho naman kayong may gusto sa kanya. Siya ang maging asawa at ama sa bahay na ito, iyon ang naayon sa inyong kalooban. Nagmamadaling nagpaliwanag si Liu Ruyan, noong una, inalagaan ko si Jiboda dahil siya ang kapatid ng aking yumaong kasama. Bago siya mamatay, pinagbilinan niya akong alagaan ang kanyang kapatid at pumayag ako. Wala akong ibang damdamin sa kanya. Pagkaalis mo, nalaman ko na si Jiboda ay palaging nagpapanggap at nagtayo ng mga paratang. Ipinakulong ko na siya. Siya ay sangkot sa pagsira ng kasal ng militar at pagtatangkang pagpatay. Hindi na siya makakalabas magpakailanman. Natigilan ako. Sa nakaraan at kasalukuyang buhay, hindi ko alam na si Jiboda. At si Liu Ruyan ay may ganoong uri ng ugnayan. Akala ni Liu Ruyan na ako ay nag-aalinlangan, kaya patuloy siyang nanghikayat. Aoshan, napagtanto na namin ang aming mga pagkakamali. Bumalik ka na. Kung gusto mong magpatuloy bilang piloto, mag-a-apply ako sa nakatataas upang mailipat sa Beijing. Magsisimula tayo ng bagong buhay doon bilang isang pamilya. Si Yu ay tumingin sa akin ng puno ng pag-asa. Umiling lang ako, sinira ang kanilang huling pag-asa. Kalimutan na kita. Para sa akin, kayo ay mga pamilyar na estranghero lamang. Ayaw na kitang makita pa. Pagkasabi ko, tumalikod ako at umalis. Naiwan ang dalawang malungkot na figura nakatayo sa kinaroroonan. Napuno ng sama ng loob si Yu, hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan. Mommy, hindi ba talaga ako gusto ni Daddy? Gumalaw ang mga labi ni Liu Ruyan. Gusto niyang sabihin na hindi sila iiwan ni Daddy, ngunit parang may malaking bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Walang kahit isang tunog na lumabas. Upang maiwasang makita muli sina Liu Ruyan at Yu, araw-araw ako ay nasa dormitoryo at training ground lamang. Kahit na sa pagsasanay ay madalas kong nararamdaman ang malamig na tingin na parang nanununog, nagkunwari akong walang alam. Hanggang sa araw ng opisyal na ehersisyo, ako ay nakaasul na damit, may hawak na helmet sa kaliwang kamay. Seryosong lumabas ng dormitoryo. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang ehersisyo, kundi isang pagsusuri ng nakatataas. Sa oras na suriin ang kanilang 3 taong resulta ng pagsasanay, dapat kong maipakita ang aking kakayahan. Bumaba lang ako ng dormitoryo. Ngunit nakita ko sina Liu Ruyan at Yu na naghihintay sa tabi. Hindi ako lumingon, gusto kong dumiretso at umalis. Ngunit tinawag ako ni Liu Ruyan, Aoshan, pasensya na. Nagpilit ng mapait na ngiti si Liu Ruyan, unang nagsalita, kagabi, nanaginip ako. Nanaginip ako na dinala ko si Jiboda ayon sa orihinal na plano, at ikaw at si Yu ay naiwan sa bakuran, ngunit hindi ko tinupad ang aking pangako na sunduin kayo. Naging sanhi ng iyong pagod na buhay. Kahit noong nakatanggap ako ng August 1st medal, hindi ko binanggit ang iyong pangalan. Nagpasalamat lamang kay Jiboda. Sa pagtatapos, ang mga mata ni Liu Ruyan ay namumula na. Sa simula, hindi siya naniniwala sa nakaraang buhay, ngunit hanggang sa managinip siya kagabi. At naisip ang aking pag-alis, alam niya na malamang ay pareho kaming nanaginip. Kaya pinili kong makipaghiwalay sa kanya at baguhin ang aking kapalaran. Naramdaman niya ang paulit-ulit na kirot sa puso. Kaya pala, siya at ang kanyang anak ay totoong nagdulot ng aking paghihirap sa buhay. Paano siya magkakaroon ng mukha upang manligaw pa? Hindi ko inaasahan na nalaman ni Liu Ruyan ang tungkol sa nakaraang buhay. Ngunit huli na ang lahat. Sa buhay na ito, ako na mismo ang nagbago ng aking kapalaran. Hindi ko kailangan ang kanyang huling pagsisisi. Ngayong alam na niya. Kaya huwag na akong buluhin pa. Para sa akin, kayong mag-ina ay ang mga berdugo na pumatay sa akin. Namutla ang mukha ni Liu Ruyan, ngunit hindi siya makapagpaliwanag. Si Yu kahit bata pa. Ngunit sa pamamagitan ng pagkukwento ni Liu Ruyan, alam niya na ang kanyang nagawang kasalanan ay hindi mapapatawad. Namumula ang kanyang mga mata, nakayuko, hindi nakatitig sa aking mga mata. Malapit na ang oras ng pagtitipon. Hindi ko na pinansin ang mag-ina. Dumaan ako sa tabi nila at umalis, dumating sa lugar ng ehersisyo. Sanay na sumakay sa aking kaibigan, ikinabit ang seatbelt, isinuot ang helmet. Numero 2,568, handa na. Sa utos ng commander, daan-daang manlalaban na eroplano ang sumugod sa langit, nag-iwan ng mahabang linya sa kalangitan. Si Liu Ruyan ay hawak ang kamay ni Yu. Nakatingin sa malayo. Si Yu ay nakatitig ng mahigpit sa mabilis na eroplano sa himpapawid, hindi napigilan ang magsalita.
Mommy, pagkatapos ng ehersisyong ito, aalis na ba si Daddy? Hinawakan ni Liu Ruyan ang kanyang ulo, si Daddy ay tinutupad ang kanyang pangarap at karera. Hindi na natin siya pwedeng abalahin. Kinabukasan matapos ang drills, ang mga piloto na dumating ngayong araw. Nagsimula na sila sa kanilang pag-uwi. Hindi ako sinamahan ni Liu Ruyan at anak, tanging malayo lang ang kanilang pagmamasid. Pinalipad ko ang fighter jet palayo at isinaulo ang numero ng katawan nito. Sa mga sumunod na taon, si Yu Yu ay nakapasa na sa kolehiyo at umalis sa Huludao. Si Liu Ruyan ay nanatili sa depensa ng baybayin, ngunit tuwing maririnig ang tunog ng mga eroplanong dumaraan,